alam niyo mga sangkay, isa po sa nangyayari ngayon, yung biglaang shift, mga sangkay, ng ilan sa mga anti-Marcos. No? Nagulat kasi sila kay PBBM nung may mapansin sila sa leadership na ito. At ngayon mga sangkay, imbes na maging kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na dati, kung makabanat niya mga yan, halos araw-arawin si PBBM sa pambubuli ng mga yan. Pero ngayon, mga sangkay, na-in love kay Presidente. So ano nga ba ang kanilang nakita, mga sangkay? Ano ba talaga ang dahilan bakit itong mga sangkay bigla pong bumilib kay Pangulong Bongbong Marcos? Pag-usapan po natin yan. By the way, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Kasi, mayroon po tayo ngayong napapansin talaga. No? Ang dami po natin nababasang komento na mga dating anti-Marcos na ngayon ay pro-Bongbong Marcos na. So ano ba talaga ang kanilang nakita? Eto, mga sangkay, pakinggan po natin. I was really skeptical. Akala ko lahat ng politiko pare-pareho lang. Ayan na. Akala daw niya, lahat ng politiko, pare-parehas lang. May agenda, may hidden moves. Honestly, wala akong tiwala. Ito din naman yun. Diba? Sa panahon natin ngayon, sabi ko nga, lahat ng mga politiko, pare-parehas lang naman eh. Diba? Maraming mga Pilipino, ganun po mag-isip, ganun po yung mindset. Pare-parehas lang yung mga yan. So, wag na tayo umasa na magbabago ang Pilipinas. Pero ito, pakinggan natin. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kung paano hinaharap ni PBBM yung mga issue, lalo na yung sa flood control anomalies, nagbago yung perspective ko. Ayan na. Alam nyo, maraming ganito mga sangkay, kahit po mga DDS, may mga hindi po super duper na parang kagaya ng iba na sobrang panatiko na DDS. Pero may mga DDS mga sangkay na open-minded na ngayon ay kasama po ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkalampag sa mga kurap na na-open po ang kanilang mind na itong Pangulo natin may bayag pala, akala ko ba bangag. Diba? Kasi, to be honest mga sangkay, lahat po tayo ngayon, walang alam, walang kamalay-malay kung papaano po ang sistema ng nakawan sa pera ng pamahalaan na dapat para sa mga proyekto. Kung hindi si BBM nagsalita, mangmang tayo ngayon kung papaano nila sinasabutay ang budget. Pero dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo, nagkaroon po tayo ng kaalaman. Hindi na po tayo bulag. Mga sangkay, nakita po natin ang maruming sitwasyon kung papaano niloloko ang taong bayan, papaano niloloko ang presidente. Dahil alam nyo, pagdating sa budget, si PBBM po, mga sangkay, tumatayo lamang pong leader. Pero ang mga budget niya, napupunta po yan sa DPWH, napupunta yan sa mga distrito, mga sangkay. Sa mga distrito, may mga congressman. May mga senador din, mga sangkay, na po pwedeng magmaniobra. Kasi syempre, makapangyarihan yung mga sangkay, yung mga yan. Diba? May mga mayor na nagmamaniobra. So ngayon, mga sangkay, kumbaga, pati yung presidente, naloko. Tayong lahat naloko, mga sangkay. Pero instead, na manahimik si Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita po siya. Di po ba? Kaya dito, nagulat yung mga dilawan, nagulat po sila. Teka lang, akala ko ba weak si BBM, diba? Nakikita ko na hindi siya takot humarap sa katotohanan. Hindi siya umiwas, hindi siya nagpaligoy-ligoy. And that's when it hit me. Iba siya. Grabe, no? Kahit ako, mga sangkay, masasabi ko talaga na hindi basta-basta ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala kasing presidenteng nakagawa niyan. Mag-real talkan na po tayo dito. Walang presidente na nakagawa yan except, okay? Walang presidenteng nakagawa niyan except PBBM lamang.
Kasi dati siniwalat po yan ni PRRD pero wala pong naging action eh. Kaya kahit sino mga sangkay na hindi mangmang, talagang mapapamahal sa presidente. Nakita nyo yung galit niya. Kaya nga sabi ni BBM, nung tinanong siya about sa mga nagrarally, sabi niya, yung mga nagpuprotesta about sa korupsyon, go ahead. Sabi niya, kung hindi ako presidente, kasama nila ako dun sa kalsada. Diba? Baka nga mga sangkay sa September 21, baka sumama si BBM sa kalsada, di po malabo yan, mga sangkay, at kasama po sa sumigaw, laban po dito sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan, mga sangkay. So malalim po itong ginawa nila sa Pilipinas eh. Kaya si BBM ngayon, kasama po natin yung mga protesta na yan, maliban na lamang po sa nananabutahe. Itong mga DDS kasi, sinusubukan po nilang isabotage itong sitwasyon. At palabasin mga sangkay na si BBM pa po yung may kasalanan. Anak ng Tokwa naman, malinaw at maliwanag naman sa ating lahat na si BBM ang nagsiwalat nito. Wala tayong malalaman kung hindi ang presidente nagsalita at hindi si Presidente BBM umaksyon. Gumawa pa ng website para mas mapadali, matrace ang lahat, di ba? Gumawa po ng listahan ng mga kontratista, nagasagawa ng mga inspeksyon sa mga nasabing mga ghost projects. Ginawa ba yan ng ibang mga pangulo? Hindi. Si PRRD nagsiwalat mga sangkay, pero hindi po siya gumawa na kagaya ng ginawa ni BBM na talagang pinupuntahan yung mga lugar na mayroon pong katiwalian, mayroon pong mga ghost project. Hindi po ba mga sangkay? The message is about growth. Kung paano nag-shift yung pananaw ko from doubt to respect. Grabe, no? Kung paano daw nagbago, kung paano daw naiba yung kanyang pananaw. No? Dati, mga sangkay, ayaw na ayaw nila kay PBBM. Galit na galit sila kay BBM. Dati, hate na hate nila si PBBM. Pero ngayon, mga sangkay, kita nyo naman kung paano nagbago. Kapag hindi ka panatiko sa mga politiko, tandaan nyo, mapapabilib ka kay PBBM. Dahil wala pong presidenteng nakagawa niya na banggain ang sarili niyang gobyerno. Si BBM lamang po yan, mga sangkay. Pero yun, pinagsisibak. Yung mga opisyal, nagawa ba yan ni PRRD? Na magsigisibak ng mga opisyal sa DPWH na involved. Dati nung isiniwalat niya, nung kasagsagan po ng pandemya, na kung saan may mga nabisto nga po ng mga ghost projects. No! Ni makasuhan itong mga kontratista, lalong-lalo na po yung top contractor nila ng mga diskaya, hindi po nagawa. So, tanging si BBM lamang po ang nakagawa na ito, mga sangkay. Kasi nakita ko mismo yung paninindigan at tapang niya. At doon ko na-realize, minsan, kailangan mo lang buksan yung mata mo para makita. O, diba? First, Kailangan lang talaga buksan ang mga mata. Kaya kayong mga DDS, una masyadong sobrang panatiko, sobrang, kahit nakikita nyo, alam nyo, wag nyo pong pairalin yung pagiging manhid ng inyong mga katawan. No? Tingnan nyo yung nangyayari. Wala pong ibang pangulo na nakagawa nito except Bongbong Marcos. Yung presidente na mga nauna, marahil may mga nagawa naman. Pero itong isang bagay na pwede sana nilang gawin noon, hindi po nila nagawa. Mga sangkay, ang kalabanin, banggain yung sindikato sa loob ng gobyerno. Hindi po ito basta-basta. Akala nyo, napakadali lamang po niyan. Mga sangkay na banggain yung sariling gobyerno. No. Ang hirap po niyan, mga sangkay. Pero si BBM willing siya magsakripisyo. Kahit pa po, mga sangkay, ikalaglag po ito ng kanyang opisina, mga sangkay. Kahit po kasi, posible po talagang traitor rin siya dito ng kanya rin po mga kasamahan na involved sa kalokohan at kumampi sa mga DDS at sumama sila sa mga rally na yan na kunwari, alam nyo, malilinis, mga sangkay. So, tandaan po natin, wala po tayong malay kung wala pong nagsalita na Pangulo. Wala po tayo sanang alam kung wala pong nagsalita na presidente. Wala po sana tayong nakikita ngayong mga ganitong klaseng kalalang. Kasi totoo to, mga sangkay, hindi na po pinagtakpan ni BBM eh. Instead na pagtakpan ni BBM, isiniwalat niya po sa ating lahat. So, dun pa lang, mga sangkay, dapat na po natin masabi na, kung ano,
Akala ko ba weak leader itong si BBM? May bayad din pala mamuno. Kasi kayang-kayang tugisin yung mga taong involved dito sa katiwaliang ito. Alam nyo guys, kailangan po may mapanagot. Kailangan may makulong talaga dito. Alright? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.